Ang halamang nakikita ninyo ay mula sa halamang ginagamit para gumawa ng tequila. Ang tequila, isang uri ng inuming may alkohol. Pero kapag nalaman ninyo kung paano ito ginagawa mula sa halamang ito, talagang nakakagulat. Ang pangalan ng halamang ito ay Agave tequilana. Medyo kahawig ito ng aloe vera, pero mas malalaki, mas makakapal, at mas matutulis ang mga dahon nito. May malalaking tinik ding sa gilid. Pero sa loob ng halamang ito ay may nakatagong matamis na katas at iyon ang ginagamit sa paggawa ng tequila. Hindi maliit na halaman ng agave. Kapag itinanim ito, aabot ng 7 hanggang 10 taon bago ito tuluyang lumaki. Sa loob ng panahong iyon, naiipon sa loob ng halaman ang maraming likido. Hindi lang ito simpleng tubig, kundi halo ng tubig at asukal. Habang tumatagal, lalo pang dumarami ang likidong naiipon sa loob. Ibig sabihin nito, handa na ang halaman para gawing tequila. Sa Mexico, inaalagaan ng mga magsasaka ang halamang ito na parang sarili nilang anak. Dahil kapag naputol ang halaman nang hindi pa ito hinog, hindi na ito pwedeng gamitin. Kaya napakahalaga ng tamang oras ng pag-aani. Kapag malaki na ang halaman, gumagamit ang mga magsasaka ng espesyal na talim para putulin ang mga dahon at makuha ang pinakaluod na bahagi. Ang makapal na bahaging ito ay tinatawag na pinya dahil kahawig ito ng isang malaking pinya. Ang bigat ng isang pinya ay maaaring umabot ng 40 hanggang 100 kilo. Kapag nakuha na ang mga pinya, doon pa lang nagsisimula ang tunay na proseso. Kailangang lutuin o pakuluan muna ang mga ito. Noong unang panahon, ginagawa ito sa malalaking pugon na gawa ng lupa. Sinisindihan ng kahoy at niluluto ng maraming oras. Minsan, umaabot ng 2 hanggang 3 araw. Pero sa mga modernong pabrika ngayon, gumagamit na sila ng steam oven para mas mabilis itong maluto gamit ang pressure. Ginagawa ito para lumambot ng husto ang pinya. Karaniwan, tumatagal ang prosesong ito ng 24 hanggang 88 oras. Unti-unting lumalambot ang pinya at nagiging parang matamis na sirup ang laman nito. Kapag naluto na ang pinya, dudurugin naman ito sa maliliit na piraso. Noong unang panahon, ginagawa ito gamit ang malaking bilog na bato na tinatawag na tahona. Hinahatak ito ng baka o kabayo para durugin ang pinya. Pero ngayon, gumagamit na ng mga modernong makina para gawin ito ng mas mabilis. Mula sa dinurog na pinya, kinukuha ang katas na tinatawag na agua miel o honey water. Ito ang pinaka-importanting sangkap sa paggawa ng tequila. Sa bawat isang pinya, nakakakuha ng humigit kumulang 8 hanggang 12 litro ng katas. Ang katas na ito ay dadaan sa proseso para maging alkohol. Ang susunod na hakbang ay fermentation. Sa prosesong ito, nilalagyan ng yeast o lebadura ang katas. Ang trabaho ng yeast ay kainin ng asukal at gawing alkohol. Karaniwan, tumatagal ito ng ilang araw hanggang ilang linggo. Unti-unting bumubula ang likido at nagsisimulang mabuo ang alkohol. Sa yugtong ito, parang magaan na alak o wine pa lamang ito. Pagkatapos ng fermentation, hindi pa ito pwedeng inumin. Kailangan pa itong dumaan sa distillation o pagpapakulo para paghiwalayin ng alkohol. Pinapainit ang likido sa malalaking tangke na gawa ng tansa o bakal. Kapag kumulo ito, nagiging singaw ang alkohol. Pagkatapos palamigin ng singaw, bumabalik ito sa likidong anyo. Ganito nahihiwalay ang purong alkohol. Karaniwan, inuulit ang prosesong ito ng 2 o minsan 3 beses para mas luminaw ang alkohol. Pagkatapos nito, makukuha na ang tunay na tequila na may humigit kumulang 55% ng alkohol. Hindi agad iniinom ang tequila matapos gawin. Mahalaga rin kung gaano katagal iniimbak dahil dito nakadepende ang kulay at lasa. Ang bagong gawang tequila ay tinatawag na silver tequila. Malinaw ito parang tubig at medyo matapang ang lasa. Kapag itinago ito sa oak barrel ng ilang buwan hanggang 1 taon, nagiging reposado. Nagiging bahagyang ginto ang kulay
at mas mabanyag ang lasa. Kapag 1 taon hanggang 3 taon naman itong nakaimbak, tinatawag itong añejo. Mas madilim ang kulay nito at mas komplikado ang lasa. Minsan, may amoy na parang tsokolate o vanilla. At kapag mahigit 3 taon itong nakaimbak, nagiging extra añejo. Ito ang pinakamahal at bihirang makita. Ang lasa nito ay halos kahawig ng matandang whiskey. Ayon sa batas ng Mexico, ang tunay na tequila ay maaari lamang gawin sa ilang piling lugar ng bansa, lalo na sa Jalisco at mga kalapit na estado. Kahit gumawa pa ng parehong inumin sa ibang bansa mula sa halamang ito, hindi nila ito maaaring tawaging tequila. Isa ito sa mga espesyal na produktong lokal ng Mexico. Katulad ng champagne na maaari lamang gawin sa Champagne region ng France, ang tequila ay tunay na galing lamang sa Mexico. At yan ang video natin ngayon. Huwag kang limutang mag-like at share. Paki-subscribe na din sa YouTube channel ko. Salamat sa panonood!